Nung una, ayoko ring maniwalang hindi talaga doktor ang kailangan namin. Tuluyan mo na siya bago ka pa niya maunahan. Anong ginagawa niyo rito? Magsilayas kayo! Asyong Albularyo. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Maliwalas at mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa mga minamahal naming tagapakinig dito sa Kwentong Takip Silim. Panibagong araw, kaya isa na namang panibagong kwento ang ating pakikinggan. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay bigla na lang balutin ng kababalaghan ang dati ay masaya at masagana nyo namang buhay? Paano kung ang pangyayaring ito pala ang magiging daan upang matuklasan mo kung ano talaga ang tungkulin mo dito sa mundo? Hango mula sa karanasang ibinahagi sa atin ng ating letter sender for today, na tawagin na lang natin bilang Jed. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang napakagandang araw po sa lahat ng sumusubaybay ngayon dito sa channel ng Kwentong Takip Silim. Ako nga pala si Jed, 31 anyos na pahinante. Sumusulat po mula dito sa Tarlac. Bago ang lahat, gusto ko lang po sanang batiin ang mga katrabaho kong sina Paring Lloyd at Paring Eman, na katulad ko ay matagal nang nakikinig dito sa inyong channel. Lalo na po kapag break time o di kaya ay nagpapatay kami ng oras sa biyahe. Napakaganda pong pamparelax ng kwento ninyo, Sir Jupiter. Kaya nga po sila mismo ang kumumbinsi sa akin na ipadala ko rin ang kwentong ito sa inyo, na madalas ko rin pong ikwento sa kanila noon. Sir Jupiter, ang kwento pong ito ay nangyari pa halos mag-iisang dekada na rin po yata ang nakakalipas. Tungkol po ito sa buhay ng naging kasamahan ko noon sa dati kong trabaho. Naitago na lang po sana natin sa pangalang Asyong. Siya po ang nagmamanage noon sa hardware na pinapasukan ko nung binata pa ako. Siya rin po ang kanang kamay ng inchik na may-ari noon. Kaya nga po bossing din kung ituring namin siya noon. Pero Sir Jupiter, si Asyong na po yata ang isa sa pinakamabait at pinakamahusay na taong nakilala ko. Kaya kahit na di hamak na mas mataas po siya kung ikukumpara sa amin, ay naging napakalapit namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating sa buhay niya ang isang pagsubok na talagang nasaksihan ko mismo kung paanong halos dumurog sa pagkatao niya. Oh, Kuya Asyong, himala. Late ka yata pumasok ngayon. May nangyari kasi sa bahay kagabi, pre.
Ang totoo, wala nga sana ako balak pumasok ngayon kung hindi lang ako tinawagan ni boss. Wala raw ibang tatao rito sa hardware. Mamaya pa raw kasing hapon ang uwi nila galing Maynila. Nako, ano ba nangyari kuya? Emergency ba? May sakit nga pala ang asawa mo, no? Kumusta na po siya? Yun nga ang problema ko ngayon, Jed eh. Ano na rin ang naubos namin sa ospital. Dahil sa paulit-ulit na test sa kanya. Pero wala naman nakitang depresya. Ang sabi ng doktor, baka dahil lang sa stress, kaya panay ang pananakit ng tiyan at ulo niya. Pero nung isang araw, ang ganda-ganda ng gising ng asawa ko. Sabi niya, sa wakas daw, umayos na ang pakiramdam niya. Kaya lang kagabi, hindi namin alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang siyang nagsuka ng mga bandang 11:30 na ng hating gabi. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang nawala sa sarili. Habang ikinikwento po sa akin ni Kuya Asyong ng mga sandaling yun ang nangyayari sa kanilang mag-asawa, ay halata po ang labis niyang pag-aalala, Sir Jupiter. Nangingitim na nga po noon ang ilalim ng mga mata niya at halatang wala siyang tulog. Magpa-second opinion kaya kayo kuya. Punta kayo sa Maynila. Baka doon may magagaling na doktor. Kaya lang baka masyadong mahal ang magastos nyo doon. Wala namang problema sa pera, Jed. May ipon naman kami mag-asawa. Ang inaalala ko lang kasi, mukhang hindi na kaya ng doktor tong kaso ni Helga. Baka kasi pare o albularyo na ang kailangan namin eh. Baka may maire-recommenda ka. Medyo nagsalubong pa ang kilay ko matapos pong sabihin sa akin ni Kuya Asyong yun, Sir Jupiter. Sa ilang taon po kasi ng pagkakakilala ko sa kanya, ang alam ko talaga ay hindi siya naniniwala sa mga ganon. Kaunting magkasipon nga lang po silang mag-asawa noon ay sa ospital agad ang takbo nila. Palibhasa ay marami naman silang pera. Maganda po kasi ang buhay nila dahil na rin sa pagiging masipag ni Kuya Asyong. Pero nung araw na yun, nakita ko talaga ang pagkadesperado ni Kuya Asyong noon, Sir Jupiter. Para magtanong siya sa akin kung may kakilala ba akong albularyo, halatang wala na siyang ibang pagpipilian pa. Sige Kuya Asyong, mamaya pag-awas natin, sasamahan kita kay Mang Ramon. Magaling na albularyo yun, kaya lang medyo matanda na. Pero sigurado ka na ba kuya? Baka kasi maipaliwanag pa ng doktor yung kondisyon ni Ate Helgi. Sigurado ako, Jed. Maniwala ka. Nung una, ayoko ring maniwalang hindi talaga doktor ang kailangan namin. Pero kagabi, pagkatapos magsuka ni Helga, bigla na lang siyang gumapang paakyat sa kisame ng kwarto namin. At doon siya natulog ng patiwarik, buong magdamag. Sige po Kuya Asyong, sasamahan kita. Sinamahan ko si Kuya Asyong dun sa kakilala kong albularyo, Sir Jupiter, kung saan kami madalas magpatingin noon kapag nagkakaroon kami ng karamdaman. Kaya lang pagpunta namin doon, ang sabi agad sa amin ni Mang Ramon ay kailangan niya raw makita si Ate Helga. Kaya ang ginawa namin ni Kuya Asyong ay isinama na lang namin siya sa kanila. Kahit po ako noon, Sir Jupiter, sobra ang naging gulat ko
nang makita ko ulit si Ate Helga. Ibang-iba na kasi ang hitsura nito, Sir Jupiter, kaysa dun sa dating hitsura niya noong palagi pa akong dumadalaw noon kina Kuya Asyong kapag nagkakayayaan kaming mag-inuman sa kanila. Namayat po ng husto si Ate Helga. Alam niyo ho ba yung itsura ng taong malapit ng mamatay? Parang ganun na ang nakita ko noon kay Ate Helga. Kaya doon pa lang ay kinilabutan na agad ako ng todo. Natuyot din ho ang balat niya na parang ilang araw siyang nagbabad sa sikat ng araw. Kahit na ang sabi naman ni Kuya Asyong ay hindi naman ito lumalabas ng bahay. Para hong kay tanda-tanda na nitong tingnan. Kitang-kita na ho ang mga kulubot sa balat nito, lalong-lalo na sa mukha. Pero ang talagang kumuha po ng atensyon ko, Sir Jupiter, ay yung paraan ng pagtitig sa amin ni Ate Helga nung pumasok kami sa bahay nila. Anong ginagawa niyo rito? Magsilayas kayo! Hindi ko kayo kailangan dito sa pamamahay ko! Alis! Umalis kayo rito, mga ungas! Yun po kaagad ang bungad sa amin ni Ate Helga, Sir Jupiter, pagpasok pa lang namin sa kanila. Dinuduro pa niya kami noon pagkatapos ho nadilisik ang mga tingin niya. Animo ho galit na galit siya sa amin na parabang ang laki-laki ng kasalanan namin sa kanya. Diyos ko, mukhang hindi ko kakayanin to. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Ramon? Ano po bang nangyayari kay Ate Helga? Tatapatin ko na kayo, iho. Lalong-lalo ka na, Asyo. Masyadong malakas ang mangkukulam na gumagawa dito sa asawa mo. Isa siyang magaling na mangkukulam na galing sa lahi ng mga babaylan na malaki ang inggit sa pamilya niyo. Masyado na akong matanda. Mahina na ang katawan ko kaya kung lalabanan ko siya, baka buhay ko nang maging kapalit nun. Nagkatinginan po kami noon ni Kuya Asyong. Halata ko pong biglang bumagsak ang balikan niya, lalo na nang sabihin ni Mang Ramon na hindi raw naiiba sa kanila ang taong gumagawa nun kay Ate Helga. Maaari daw po na ito ay isa sa mga kaibigan o kakilala nilang mag-asawa. O ang mas nakapanlulumo pa ay baka kamag-anak din nila. At yun ay ginawa nito dahil lang sa isang simpleng rason. Inggit. Inggit daw po ang punot dulo ng lahat ng ito. Sabi ko nga po noon, hindi nga yun malayong mangyari, lalo na't sa buong angkan ni na Kuya Asyong ay isa lang ang may kaya sa buhay. Lahat ng mga kamag-anak nila halos isang kahig, isang tuka lang. Hindi naman po sa pagiging mapanghusga, pero sa totoo lang po. Kaya naman po ganon ang buhay ng mga kamag-anak ni Kuya Asyong ay dahil puro sila tamad. Yun nga pong nakatatandang kapatid ni Kuya Asyong na si Aling Minerva ay sinusuportahan na lang nila para kahit papaano ay hindi ito mamatay sa gutom. Adik po kasi sa sugal itong ate niya, kaya iniwan na ng asawa. Tanging si Kuya Asyong lang po talaga sa pamilya nila ang matino at nag-iisip ng tama. Ano pong magandang gawin natin, Mang Ramon? Paano po natin matutulungan ang asawa ko?
Ikaw mismo ang gagawa, Asyong. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko para magawa mong labanan ng mangkukulam na nagpapasakit sa asawa mo. Yun nga lang ang tanong, magiging handa at buo ba ang kalooban mo? Kahit ano po, Mang Ramon. Kahit ano gagawin ko, matulungan ko lang si Helga. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Doon na po nagsimulang turuan ni Mang Ramon ng panggagamot si Kuya Asyong, Sir Jupiter. Akala ko nga po madali at simple lang ang pagtuturo ang gagawin nila. Pero nagulat talaga ako dahil sa loob lang ho ng 2 linggo talagang bumagsak din ang katawan ni Kuya Asyong. Ang dati hong matipuno at maayos niyang pangangatawan ay bigla na lang namayat ng husto. Para na siyang butot balat sa tuwing magkikita kami sa trabaho. Hindi na rin po ako gaanong nakibalita noon sa progress ng kaso ni Ate Helga dahil sa totoo lang po, Sir Jupiter, natatakot talaga akong madamay noon sa gulo ng pamilya nila. Ako pa man din po ang nagturo kay Kuya Asyong kung saan siya pwedeng makahingi ng tulong. Baka kako mamaya pati po ako at ang pamilya ko ay balikan ho ng kalaban nila. Natakot po talaga ako lalo pat bago pa lang kaming nagsasama noon ng asawa ko ng mga panahong yun. Siya ay nagdadalang tao rin. Hanggang isang araw, bigla na lang akong nilapitan ulit ni Kuya Asyong at kinausap tungkol sa kanyang asawa. Kilala ko na, Jed. Kilala ko na kung sinong gumagawa nun sa asawa ko. Hindi pa man din ako nakakasagot noon kay Kuya Asyong, Sir Jupiter, ay bigla na lang siyang umiyak sa harapan ko. Imubob siya sa sarili niyang mga braso at humagulhol ng pagkalakas-lakas habang ikinikwento sa akin kung ano ang natuklasan niya. Hindi ko alam kung paano niya ito nagawa sa amin. Ang laki na nang naging tulong ko sa pamilya niya. Lalong-lalo na sa kanya. Ilang taon ko siyang binuhay, pero inabuso niya lang ako. At ngayong inihinto ko na ang suporta sa kanya, ito ang igaganti niya sa akin. Pero paano ko siya magagawang gantihan? Paano ko magagawang gantihan ang Ate Minerva ko? Talagang hindi po ako nakapag-react noon sa revelasyon ni Kuya Asyong, Sir Jupiter. Si Ate Minerva, ang ampon ng mga magulang ni Kuya Asyong na itinuring niya na ring tunay na kapatid. Ito pala ang gumagawa nun sa kanila. Akala raw po ni Kuya Asyong nagsimula lang ang galit nito nung bigla niyang ihinto ang pagsuporta sa kanyang kapatid dahil masyado na itong nalulung sa sugal. Pero nitong huli ay lumabas daw ang totoo na bago pa man daw talaga mangyari yun ay malaki na talaga ang inggit nito sa pamilya ni Kuya Asyong. Pakiramdam niya ay inaagaw ni Kuya Asyong ang lahat ng swerte sa mundo na dapat daw ay sa kanya mapunta. Hindi mo pwedeng iwanan ang nasimulan mo na, Asyong. Kailangan mong ibalik sa kanya ang kulam na ginawa niya sa asawa mo. Kundi ay mamamatay si Helga. Pero kapag ginawa ko yun, Mang Ramon, parang ako naman ang pumatay sa kapatid ko.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala ka nang magagawa. Yun na ang piniling landas ng ate mo. Siya ang pumili ng kapalaran niya. Tuluyan mo na siya bago ka pa niya maunahan. Mga ungas, hindi niyo ako kaya. Kahit magsanib sa kayong lahat, walang kahit sinong pwedeng makatalo sa akin. Tingnan mo, Asyong. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa pinakamamahal mong asawa! Base po sa kwento sa akin ni Kuya Asyong, Sir Jupiter, bigla na lang daw pong nagkaroon ng malaking sugat sa lieg ng asawa niyang si Ate Helga. Kitang-kita raw po niya noon na unti-unti itong nahiwa ng malalim kasunod ng biglang pagsirit ng kulay berdeng likido mula doon. Halos masiraan na raw po noon ng bait si Kuya Asyong. Yun na nga lang daw pong kinailangan niyang itali si Ate Helga sa higaan para lang hindi nito masaktan ang sarili niya, ay napakasakit na nun sa kalooban niya. Lalong-lalo na raw po yung aktual niyang makitang nasasaktan ang asawa niya. At sa pagitan daw po ng pagtawa nito na parang demonyo ay humihingi ito ng tulong sa kanya na tapusin na raw ang kanyang paghihirap. Asyong, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganito. Hirap na ako. Nakikiusap ako sa inyo. Kung pwede, tuluyan niyo na ako. Bigla raw pong humangin ng pagkalakas-lakas pagkatapos noon, Sir Jupiter, tapos ay biglang nakalas yung pagkakagapos ng kamay ni Ate Helga. At sa isang iglap lang ay nasugod dito si Kuya Asyong at sinakal. Sabi ni Kuya Asyong hindi na raw po siya pumalag noon. Para daw po kasing nawalan na siya ng pag-asang mabuhay dahil sa sobrang hirap na dinadanas niya. Kaya hinayaan niya na lang itong sakalin siya. Pero nagulat na lang daw po siya nang maya-maya ay bigla itong nanigas mula sa pagkakadamba sa kanya. Helga! Helga! Anong nangyayari sa... Malay ka talagang matanda ka! Ikaw ang tumigil. Kampon ka ni Satanas. Ikaw ang walang puwang sa mundong ito. Dahil kahit buhay ka pa, ay sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo. Tigilan mo na ang kapatid mong walang ginawang kasalanan sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng kamalasang nangyari sa buhay mo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kapalaran, kaya dapat mo talaga yang pagdusahan. Bumalik ka na sa impyerno, mangkukulam ka! Tumigil ka! Anong ibig niyo sabihin, Mang Ramon? Ano po ang Sa isang iglap, Sir Jupiter, ay umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw ni Helga sa buong kabahayan nila. Halos mabingi raw po noon si Kuya Asyong at halos hindi rin niya naiintindihan noon ang nangyayari. Basta ang alam niya lang ay nagpatuloy sa pagriritual noon si Mang Ramon.
Magulo raw po ang paligid dahil animo may isang malakas na ipo-ipong bigla na lang namuo sa loob ng kanilang bahay. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang itong huminto. Kasabay ng paghinto ng ingay at kaguluhang nagaganap noon sa loob ng kanilang bahay, ay ang bigla na lang daw pong pagbagsak ng mga katawan ni Mang Ramon at Ate Helga sa sahig. Pawang patang-pata ang mga katawan nila pero kitang-kita raw po ni Kuya Asyong noon na unti-unting bumalik sa dati nitong ganda ang hitsura ng kanyang asawa. Samantalang si Mang Ramon naman daw po ay parang dumobling bigla ang katandaan. Samantala si Aling Minerva naman, ang kapatid ni Kuya Asyong ng araw din daw pong yun, ay nabalitaan nilang isinugod sa ospital. Dahil bigla na lang daw po itong natagpo ang nakahandusay dun sa bodega ng bahay niya. Dead on arrival daw po ito nang dalhin sa ospital at ayon sa doktor, ay namatay daw po dahil sa atake sa puso. Pagkatapos po ng nangyaring yun, hindi na nakarecover ang katawan ni Mang Ramon. Nagtuloy-tuloy daw po ang panghihina nito hanggang sa makalipas lang ang isang buong linggo. Binawian na rin ito ng buhay. Si Ate Helga naman daw po ay mabilis na nakarecover. Sobrang laki ng pasasalamat nito kay Mang Ramon at sa asawa. Dahil sa ginawang pagliligtas ng mga ito sa buhay niya, kaya silang mag-asawa na ang sumagot sa lahat ng kinailangang gastusin sa pagpapalibing kay Mang Ramon. Hindi nila akalaing magagawang ialay ng matanda ang sarili niyang buhay para lang tulungan sila. Kaya naman pagkatapos po nun, Sir Jupiter, ay sinunod na ni Kuya Asyong ang bilin sa kanya ni Mang Ramon. Siya na ang nagtuloy sa pagiging albularyo nito. Sa ngayon po ay malayo na ako kina Kuya Asyong, Sir Jupiter, nang lumipat kami ng asawa ko rito sa Tarlac. Ganun pa man ang alam ko, hanggang ngayon po ay nanggagamot pa rin si Kuya Asyong. Sa katunayan nga po ay kilala na siyang albularyo dun sa lugar nila. Nagawa niyang tuparin ang pangako niya kay Mang Ramon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang pagkakapili ninyo ng kwentong ito. Maraming salamat po at more power po sa inyong mga channel. Hanggang dito na lang po muna. Ako ulit si Jed. At ito ang aking true horror story. At ngayon naman, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Noraima Madali, Rubilin Mendoza, Jelly Shoes, Jora Susena, Meyer Angeline Marquez Maulion, Jojo, Cheryl Kiss, Ana Pio Quinto, at Joy Bangsan. Ganon din kay Ana Belia. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Jovelyn Iana at Rem Tornilla. Sabi ni Jovelyn, hello po mga ka-KT. Shout out from Santa Cruz Central Market. Araw-araw po namin kayong pinakikinggan habang gumagawa ng parol mula umaga hanggang hating gabi. Dito po yan sa Jessel Parol. Merry Christmas po sa inyo lahat dyan. Sabi naman ni Rem, Hais, sobra-sobrang nahook na ako sa kwentong takip silim. Simula trabaho hanggang sa bahay, nahawa ko na sila lahat sa pakikinig. Lalo na yung boyfriend ko. Hindi buo ang araw namin
kapag hindi nakakapakinig ng kwentong takip-silim. Naka-speaker pa yan kahit may ginagawa kami. Shoutout na rin daw po kay Remeli and John Paul. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kakalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip-silim, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.